Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay nandito nga ako sa kabilang company ng amo ko at may mga bagong model nga ng tripod na galing sa China, diniliver dito. At i-check ko daw tapos yung ibang dulo ng tripod tatanggalin ko yung dulo, itong mga to kulay itim. At nautusan na naman ako nung matandang Koreano. Kanya, gawin mo na ngayon. Kaya minamadali, ganun talaga. Tapos kailangan isang turo lang niya sa iyo, kailangan malaman mo na. Kung nagkamali-mali ka sa isang turo niya at di mo makuha agad, gagalit. Pero okay lang naman yun kasi mabilis naman matanggal. Naiinis lang. Gusto nila madalian eh. Ewan ko doon. Pero pag hindi naman busy, katulad ngayon, wala siya eh. Nandun siya sa kabilang kabilang company. Kaya nakagawa ko ng video. Nga pala dun sa mga nagtatanong, dahil nga sila ay wala pang vaccine certificate, hindi pa nakapagpo-vaccine, yun ang mahirap. Kung gusto mo mag-apply dito sa South Korea, isa yan sa hinihingi ng DMW na requirements pagpalis na. Pag magkukumpleto ka na ng requirement, isa yan sa hinahanap at hindi ka makakaalis pag wala kang vaccine certificate. Yun ang mahirap. Marami nga nagtatanong tungkol dyan. Siguro mga sasabi ko lang dyan, sa mga walang vaccine certificate niyan, pwede kayong magtanong sa malapit na health center dyan sa inyo. Itanong nyo doon kung pwede pa ba kayo magpa-vaccine. Wala nang masama kung itatanong nyo lang naman eh. Masama nito kung hindi na nga sila nagbabaksin kasi wala nang COVID, yun ang mahirap. Siguro maganda niyan hanggat mayroon pang requirements na vaccine certificate na kinukuha ang DMW, aral-aral muna kayo. Tapos pag tinanggal na yung vaccine certificate na yan sa requirements para makaalis, doon na siguro kayo mag-register pag ganon. Pero sa tingin ko matagalan pa bago matanggalin na sa requirements ng DMW yan, yung vaccine certificate na yan. Kasi ngayon sa Singapore parang dumadami na naman ang virus eh. Yung variant daw ng bagong virus ngayon, napapabalita na dumadami nga sa Singapore. Hindi ako nga, magbabakasyon ako sa September eh. Mahirap nito, baka biglang tumagi din sa Pinas. Ay. Sila yung tripod ngayon, dati mahaba to eh. Bagong model. Gawa sila ng maiksi kasi lalagyan ko to ng brace mamaya sa ilalim. Kaya pinatanggal muna nila yung so, mas maganda rin mga kabayan para makasigurado kayo na yung requirements na kailangan pa talaga. Pero kailangan talaga yan eh. Yung vaccine certificate na yun eh. Para makasigurado kayo, pwede naman kayong, kung malapit lang naman kayo sa DMW, pwede naman kayong magsadya doon para mas maganda. Para mas maliwanagan kayo. Pero isa talaga yun sa hinahanap pagpalis na yung vaccine certificate. Pwede naman kayong pumunta doon, tanong nyo doon, kasi pwede nyo sabihin na tanong nyo kung paano ka makakapag-apply kasi nga wala ka pang vaccine certificate. Pag sinabing hindi, pwede, wala tayong magagawa doon. Ako nga hindi pa ako nag-aaral ng Korean language kasi ako'y nagdududa din sa mga baka ako scam, yung mga Korean language school. Ako nung ginawa ko, hindi pa ako nag-aaral ng Korean language. Pumunta talaga ako ng DMW. POAA pa ang pangalan niyan dati. Doon talaga ako nagtanong. Bago ako nag-aaral ng Korean language sa Korean language school sa Cavite. Ang ginawa ko, pumunta muna ako ng DMW noon. Doon ako nagtanong kung paano ang proseso ng pag-apply sa Korea. At mabuti naman at in-entertain naman akong may ginong doon.
Sabi nga kailangan mo munang ipasa ang exam. Sabi sa akin, ikaw na bahala kung gusto mong mag self-study o mag-enroll ka sa Korean language school. Basta ang importante, ang sabi niya, ang first step, kailangan mong ipasa yung exam. Kaya ayun, dahil nawala na yung mga haka-haka sa isip ko na baka peke o mga ganyan, mga scam, mga illegal, di naliwanagan ako, pumunta talaga ako ng POA. At naliwanagan nga ako, pagkagaling ko doon, hindi pa ako nakakauwi ng bahay, nag-enroll na agad ako sa nag-inquire agad ako sa umattend ako ng orientation sa Korean language school. Sabay nag-enroll na rin agad ako. Yun. Grabe na dito, init. Summer na June na ngayon. Yan ang pinakamainit na buwan dito. Yung June, July, hanggang August. Pero pagdating ng August, medyo lumalamig-lamig din ng konti Ngayon, mga June, grabe, init dito. Ibang klase ang init dito, parang singaw ng parang sumisingaw sa ilalim ng lupa. At hindi halos kumahangin. Natanggal ko na yung mga sa taas. Ito. Yan ay pumunta dito yung Koreano, matanda. At doon naman daw ako sa taas. Marami pa akong gagawin doon sa taas. Ito yung isa sa mga binibenta ng amo ko. Drone. Mahal ng mga to. Drone, ayan. DJI. Taakit na nga ako doon sa taas. Doon naman ako gagawa. Dito naman ako ngayon sa taas. Dati puro machine dito, ngayon puro istaka na lang, bodega na lang ng tripod. Dito naman ako gagawa sa taas. At pinuntahan nga ako nung dami tripod, kadi-deliver lang nito kanina. Dami. Pinuntahan nga ako nung tsadyang ko kanina. Sabi bukas doon ako sa kabila sa laser naman. Ito yung isa sa mga inaano ng engineering doon sa amin, Itong mga to. Pang survey to yan, Yan, Mga klase ng pan-survey, na yata ng lupa to. Karamihan nakikita ko rin sa atin to, sa Pilipinas. Umpisahan ko na ulit dito. Ayan, mahaba itong mga to. Yung isa kanina doon, naiiksi. Dati maraming Pinoy talaga dito. Kasi dito kami nagpiprint, dito kami nagpuputol ng aluminum. Tapos nung humina na nga, nalulugi pa yung amo ko kasi marami siyang tauhan ng mga Pinoy dito. Ang ginawa ng amo ko, sinarado na lang to. Tapos pinalipat na lang sa ibang company yung mga Pinoy dito. At kami dalawa na nga lang kami Pinoy na natira dito. Dati yung daming machine dito, pinaglalabas namin nung nakaraang taon lang lahat. At yun nga ang sabi ng amo ko, 2 Pinoy na lang talaga. Dati 8 kaming Pinoy dito dati. Nagkataon nga na mahaba pa yung kontrata ko at first contract ko pa lang. Sabi ng amo ko, nilipat na lang ako doon sa laser. At mahaba pa kasi yung guguguling ko dito kasi first contract ko pa lang yung dati nung isinirado to ng amo ko. At ngayon nakabalik nga ako. Yung kasi yung gusto nila dito, mahaba pa kontrata na pwedeng i-renew pa. At nung nailabas na nga yung mga machine, tapos yung ibang umu-order ng mga tripod na ginagawa namin dito, umorder na lang yung amo ko sa China. At lahat nga yung nakikita yung mga tripod na yan na napakarami, galing ng China yan lahat. Tapos kine-check ko na lang kung may reject. At pag may reject, inaayos ko na lang. Yun ang trabaho ko dito ngayon. Tapos pag hindi naman, pag busy dun sa kabila, dun naman ako sa laser. Ngayon nga may kailangang ilabas ng mga ilang piraso kaya pinapunta nila ako dito. Pero bukas naman ay babalik na din ako dun sa laser. At marami na namang repair na dumating kanina. Yung isang Pinoy kasi wala pa siyang alam dito. Yung mga tripod na to kaya dun lang talaga siya sa laser. Yan lang muna sa inyo mga bayan. Thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.